Napansin mo ba habang tumatanda ka, parang unti-unti ring nawawala yung mga taong dati mong kasama? Hindi ito simpleng coincidence lang. Hindi ito dahil busy lang kayo. May psychology sa likod nito. Ito ay isang evolution at karamihan sa lalaki, hindi nila kayang tanggapin ito. Kaya anong ginagawa nila? Pinipilit nilang bumalik sa luma kahit alam nilang hindi na sila belong. This video might hurt you dahil hindi lahat makakaintindi nito. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Kung kumukunti na lang ang mga taong nananatili sa buhay mo ngayon, baka senyalis na yan na nag-grow ka na. Dahil may mga tao talagang mawawala at may iwan habang nasa proseso ka ng iyong paglago. May mga tao kang kailangang iwanan upang makapasok sa buhay mo yung mga bago at tamang tao na makakasama mo ngayon sa bagong yugto ng buhay mo. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mo mahahanap ang tamang circle pagkatapos mong ma-outgrow yung dati mo. Malalaman mo kung bakit kailangan mong iwan ang mga taong humihila sa iyo pababa at kung paano ka pipili ng mga taong aligned sa goals mo, sa mindset mo at sa direction mo. Dahil napakahalagang hakbang yan sa growth at success mo, yung pagpili ng tamang tao. Dahil hindi ka basta nagbabago lang, nag-iiba ka rin ng environment. At kung mali ang environment mo, babagsak ka lang ulit. Kaya mag-subscribe ka na dahil para sa iyo ang video na ito. Hindi ka pwedeng mag-level up kung nakatali ka pa rin sa lumang version mo. Because growth demands distance. Hindi ito drama lang at hindi rin ito dahil nagyayabang ka lang kaya ka lumalayo o nag-iisa. Dahil ito talaga ang realidad. Isipin mo ito, kapag ikaw nag-isip na ng future habang sila nag-iisip pa rin ng gimmick, hindi na kayo pareho ng direksyon niyan. Ngunit hindi mo naman sila kailangang i-hate, ngunit kailangan mo na silang iwan. Nauunawaan mo ba yan? Ano bang mas mahalaga sa iyo? Loyalty sa past mo o responsibility sa future mo? Dahil kung pipiliin mo pa ring manatili sa kanila, hindi sila aangat sa level mo. Ikaw ang bababa sa level nila. At alam kong alam mong delikado yan dahil habang tumatagal, mas lalo kang nasasanay sa pagiging average. Didiretsahin na kita ng katotohanan lakan. Komportable sila kapag hindi ka umaangat. Alam mo kung bakit? Dahil kapag nag-level up ka, mai-expose mo sila. Mai-expose mo kung gaano sila ka-lost at walang kadire-direction sa buhay. Dahil ganito yan, kapag nagsisimula ka ng maging disiplinado, mag-focus at magbago, alam mo ang gagawin nila? Tatawanan ka, hihilahin ka, sasabihin sa'yo, chill ka lang bro. Bakit? Dahil hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. At mas madali pa para sa kanila na ibalik ka sa baba kung saan ka level ka lang nila. Nasusundan mo ba yan? A weak circle punishes growth. At kung patuloy ka lang babalik sa kanila, gagamitin nila laban sa'yo yung comfort mo. Makinig kang mabuti. Hindi ka basta-basta makakahanap ng tamang circle sa paglago mo. Hindi yan basta mahahanap lang. Dapat maging karapat dapat ka muna sa circle na hinahanap mo. Because high value men don't just accept anyone. Kaya kung wala ka pang mahanap, baka delusion lang yan. Baka hindi ka pa talaga qualified. Naunawaan mo ba yan? Kung wala kang disiplina, wala kang direksyon, at wala kang standards, anong klaseng circle ang makukuha mo? Pareho lang ng dati, walang direksyon. Tandaan mo ito, you attract what you are. Hindi ka pwedeng maghanap ng circle na disciplined kung ikaw mismo hindi. Gusto kong maunawaan mo ito. Hindi porket matagal mo na silang kilala, sila na agad ang tamang circle mo. History does not equal alignment. Pwede kayong magkasama ng 10 taon, ngunit wala kayong growth parehas. Wala kayong direksyon.
Wala kayong ibang pinag-uusapan kundi babae, bisyo at kalokohan. At ang masakit dyan, nasanay ka na sa ganun. Nasusundan mo ba yan? Tandaan mo, the right circle is not about comfort. It is about standards. Mga kapwa mo lalaking may goals, may disiplina at may respeto sa oras. Hindi puro usap lang, hindi puro idea lang, may gawa rin. At kung wala yan sa kanila, hindi yan right circle. Comfort zone yan. At ang comfort zone, pinapatay niya ng potential mo. Ito yung part na hindi kayang harapin ng karamihan kapag iniwan mo ang dati mong mga kaibigan na mga patapon na rin naman ang mga buhay. Magiging mag-isa ka talaga. Malulungkot ka, walang kausap, walang kasama, tahimik, at dyan ka matetes. Makinig ka. Most men go back, hindi dahil gusto nila, kundi dahil hindi nila kayang mag-isa. Kahinaan yan lakan, because loneliness is temporary, but a weak circle is a lifetime damage. Naunawaan mo ba yan? Mas pipiliin mo pa bang may makakasama ka kahit hinihila ka na pababa, o mag-isa ka muna habang inaayos mo ang sarili mo? Dahil kung hindi mo kayang mapag-isa, kahit sino dyan pwede mong maging kaibigan, at delikado yan. Makinig ka lakan, hindi ka special, hindi ka exception, hindi ka malakas. You will become just like your environment. Naunawaan mo ang punto ko dyan. Kung ang paligid mo ay tamad, magiging tamad ka rin. Kung ang paligid mo ay walang direksyon, maliligaw ka rin. Ganun ka simple. Hindi ka exception. Tandaan mo ito. Time is limited. Habang tumatagal ka sa maling circle, mas lalong lumalayo yung future na gusto mo. Nasusundan mo ba yan? Kaya tatanungin kita, anong klaseng lalaki ba ang gusto mo maging? Yung mga kasama mo ba ngayon, tinutulungan ka o pinapabagal ka lang? Anong gagawin mo lakan? Gayon pa man, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.